Meron siya. Focus. Hindi na nilagay. Hindi siya nag-focus. Hindi siya nag-focus. May tao sa gilid. Enhance. Yun. Ay, jabo.
Hindi pala yung kita. Saan ginasulat? Muna. Ure na kata, okay? Ayo na kata. Ano po ba? 1 point. Ayo na eh. Bawat form po noon. Odora na. Odora na kata. Memosu shuru. Shimashita. Tama na sana. Shimata. Kamu.違わない違った違わなかったできるほらできたできなかった OK 来ない来た来なかった信じるじないじたじなかった OK OK check may fee ko ba? Merong tuition fee.
Ako din yung sa kamay. Sensei, pwede yung this. Wala na akong neto. Oo, gusto na. Bali, yung ilang linggo na, ang ilang linggo, 3? 2. Hanggang 28, yung hanggang last day nila. Patrick Sang. Sian Sang. Jaren Sang. Arnold Sang. Merian Sang. Lemuel Sang. Ha? Selena Sang. Sanju. Jeremy. Hindi na pumasok si Jeremy, ah.
Ana-san. Madeline-san. Michael, wala pa. So, lesson 28 tayo. Ano? Plain form, she. She. No? Plain form, she. Kagrupo siya ng mga verb te. At saka si tari-tari. Shimas. Dito naman, plain form, she. Then yung dulo, kung anong expression ang igagamitin natin. Okay? So, yan. Two or more similar things daw. Natoeba. Yan, yung mga gamit na lang, ano? Paano gamitin yung plain form she. Can sing. Piano. Sing. And dance. Yan. Can play, sing, and dance. So, Yamada-san. Wa. Piano. Piano ga hikeru shi. Okay? Potential verb, uta, utaeru. Utaeru shi. And yung panghuli, odorimasu. Yun na yung huli. Yung wala nang iba. Odorimasu. Or dansu ga dekimasu. Kung gusto nyo gamitin yung dansu ga dekimasu. Okay? So, ayan. Plain form dahil at naka-plain form siya na naka-potential or potential na naka-plain form. Yan, ano? Kaya kung tatanungin nyo, bakit ga yan? Kasi potential verb siya. Okay? Kaya particle ga. Di ba sabi ko naman sa inyo, kapag ka-particle o, magiging particle ga kapag gumamit kayo ng potential. Hindi siya pwedeng gamitan ng particle o. Ga lang yan kasi statement lang naman siya. Hindi katulad pag sinabi yung particle o, action yun. No? Halimbawa, will ang mangyayari sa can, will play. Okay, kasi particle o ang gagamitin ninyo. O, hikiru, or hiku. Piano o hiku shi. No, Mr. Yamada will play piano, sing, and dance. Okay, wo yung particle nun. Piano o hiku shi, utau shi, odorimasu. So, gagawin niya yung action. Kasi sinabi nga natin, particle o, will. Pero pag sinabi mo lang na can, statement lang naman na kaya niya, so particle ga. No? So, basta potential verb, particle ga ang gagamitin ninyo kung dapat ay transitive verb yun na particle wo. Pero kung hindi naman, kung place of action,
kung ano yung kailangan dun sa particle na place of action, place of existence. Okay? At kung ano pang ibang particle, bukod kay particle O, wala nang ibang papalitan. Okay? Si O lang talaga. Siya pa? Check mo tayo. I can speak pala. Speak. Read. Check natin. Baligtad. Speak lang pala. So, speak, read, and write. Watashi wa hanaseru. Hanaseru shi, yome. Yomeru shi. At yung huli, kakimasu. Kakimasu. Kakemas, sorry. Kakemas. So hanggang huli, naka-potential tayo, no? Lahat sila potential verb. Watashi wa nihongo ga hanasu shi, yomeru shi, kakeru or kakemasu. Okay? Hello, dyan sa'yo. Sang bang? Ano pa ba? Pwedeng gamitin. Went, met, held. Mira, mira. Mira sang wa Tokyo. Itta. Pumunta. Tokyo itta shi. Yamada-san ni atta. Sinong ita? Sinong ita? Atta shi. Kaigi. Masyado mahaba. Kaigi shita.
Ah, mali ako? Sensei nga ni. Kaigishita. Ay, mahaba kasi yung shimashita kaya ginawa ko na lang plain. Pwede naman yan. Alam nyo naman na yun eh. Pagka ang huli, nakamas, polite. Pagka naka-plain, di plain. Naka-plain lang siya. Okay? Huwag na kayo magtaka. Kaigishimashita, di ba? Kung makapagtaka pa, hindi kaigishimashita yan, sensei, di ba? Gusto ko shita eh. Kaigishita lang. Oh, di ba? Pumunta siya doon, sabi niya, Minasan wa Tokyo e itashi, Yamada-san yattashi, kaigishita. So, yan yung mga nangyari. Minamention nyo lang naman yung mga ginawa, yung mga nangyari, kung ano man yung gusto nyo sabihin. Kung tatlo lang, di tatlo. Kung dalawa, di dalawa. Okay lang yon. Basta, yan nga ang gamit ng plain form. Yan ang gamit ng she. Magme-mention ka lang ng verb, tapos naka-plain form. Hindi ko na siya pahihirapin. Mali pag pahihirapan eh. Si she ang mahihirapan, di ba? Hindi ko na siya pahihirapin. Na ipaliwanag pa si she. Ganun lang siya kasimple. Mag-mention ka lang ng marami. Kung alam mo naman yung verb na gagamitin ninyo, di okay na. No? Pero hindi lang yan sa verb. Ang sabi kasi diyan, plain form she. Automatic, kasama yung adjectives. Kasama si noun. Di ba? Kasama si noun. Hindi siya basta ano lang. Verb lang yan. Okay, sa verb. Ang sabi nga daw kasi niya, about, no? About the topic. So, yun ang dinescribe mo, yung can play, sing, and dance. Si Yamada, about the topic. Speak, read, write Japanese, sa watashi. Went, met, held a meeting, si Mr. Miller. Okay? Kung nai-form yan, gawin nyo lang naishi, naishi. At kung past tense yan, nakatashi, nakatashi. Kung ano pa yung mga gagawin yung action verb. Okay? Alam nyo na yun. Tapos na kayo ng N5 eh. Okay? N4 na tayo. Certified N4 na kayo. Experience. Kung mapapansin nyo, halo ito. Serious, para kay adjective. Speak, pumasok yung verb. At pumasok ang possession. Di ba? Halo. Ang usapan lang kasi ay plain form she. Wala siya sinabing specific grammar na gagamitin. Okay? Kaya yung number 4, halo yan. Si Kimura daw, Kimura-san wa, ano yung serious? Majime.
Anong plain form na? Plain form niya? Majimeda. Majimeda shi. Ano yung fluent? Chugoku. Hindi, Chinese yan, Chugoku. Relax lang. Chugoku de. Ah. Fluent. Pera-pera. Hanasu. Hanasu. Shi. Ano yung experience? Kiken. Mo. Also, particle mo. Ano? Kiken mo. Arimas. Pagka sinabi mong arushi, meron ka pang idudugto. Pag di mo siya tinapos. Okay? So, ito yung sabi niya, Kimura-san wa majime da shi, seryoso. Nihongo de, in Chinese. Pera-pera, fluent. Hanasu shi. And, kikenga, arimas. So, wala na. Arimas na lang yung huli. Okay, halo. Meron siyang na-adjective. Basta tama yung paggamit mo, naka-plain, plain, positive, non-pass sa adjective, na-adjective, kaya dashi yung nakita nyo dyan. Majime, da. Majime da shi. Hindi siya majime shi. Okay? Majime da shi. Nihongo de pera-pera ni hanashi, kike mo arimasu. Kike mo aru. Kung gusto nyo ng plain. Okay? Kiken mo aru. Yun yung sinabi natin tungkol sa topic natin. Ano? Dalagan pa natin. Yan. Ano yung price? Nedan. Koko. Anong particle na ginamit? Nagamitin? Kokowa. Nedan. Ga. Yasui. Yasui. I-adjective. Wala tayong ilalagay dyan. Di katulad ni na-adjective. Meron siyang da. Yasui shi. Ano pa? Sakana ga
Fresh, syempre bago yan. Atarashi. Atarashi. Shi. Atarashi shi. Ano ba? Oh. Often daw. Yoku. Yoku. Koko de. Ah. Ni. Kimasu. Yoku koko de tabe ni kimasu. Okay? Para kumain. Madalas daw siya pumunta. At para kumain. So, ayan, no? Koko wa nedang ga yasui shi. Unang sentence. Pangalawa. Saka naga atarashi shi. So, sa i-adjective, wala. Okay? Atarashi shi. Yoko, then yung huli, siyempre, kung ano pa yung panghuling sentence mo. Koko de, tabe ni imas. So, dito sa 1, 2, 3, puro verb yung ginamit natin kung, yun nga, verb ang gagamitin nyo lahat. Pagdating naman sa yung at go, gumamit siya ng na-adjective plus verb, i-adjective, at verb naman yung huli. Okay? So, pwedeng halo. Kung ano ba yung i-describe mo about dun sa topic. Kung ano yung sasabihin mo tungkol sa topic. Yan ang gamit ni she. Plain form she lang lahat ang gagamitin natin. Okay? Basta about dun sa topic. Ano? About kay topic lang yan. Tanong kayo kay she. Tanong kay plain form she. Tanong. Tanong kayo. Hindi na natin pahihirapin. No? Hindi na natin pahihirapin si plain form she. Simple lang, ganyan lang yan. Tanong? Pwede rin sending na maging plain negative. Ha? Pwede. Basta plain. Basta sinabi niyo plain, lahat ng yan pwede niyong gamitin. Oo. Basta sinabi plain form, nandun sa taas, plain form, yung nasa baba niya, positive, negative, non-pass at pass. So lahat yan pwede niyong gamitin. Okay? Lahat yan pwede mong gamitin. Naishi, kaya nga sabi ko kanina, naishi, naishi, nakatashi, nakatashi. Okay? Janaishi, kunaishi. Dattashi, janakatashi. Lahat yon pwede nyo gamitin. Ano? Depende, syempre, kung ano na yung grammar nyo. Okay? Past tense ba? Positive or negative? Marunong naman na kayong gumawa nun. So, kaya nyo na yun. Kaya nyo na yun. Kaya nyo nang gawin yun. Kayo pa ba? Kayo pa ba? N4 na kayo eh. Tapos na kayo ng N5. So, kaya nyo nang gawin yun. Yeah. 4 na kayo eh. Pasado nga kayo ng N5, di ba? Kaya nyo, okay na yun. Okay na yan.
Pag mahirap yung lesson, pwede kong ulit-ulitin. Pero pag madali lang naman, tulad niyan, sa pinakamadaling, ano lang, explanation lang yan. Next! Lahat tanong? Meron? Sige. Subukan nyo. Sige, magtanong kayo. Ano, Marian Sang, may tanong ka? Parang naninibago ka. Kasi ano po, yung Hanas Sushi, tsaka Hanas Serushi. Ah, Okay. hindi. Pareho. So pwede siyang bumili kasi doon sa number 2 is Hanas Serushi. So dito din sa number 4 pa rin Hanas Serushi. Hindi. Ganito yan eh. Ito lang naiintindihan, sorry. Kaya siya Hanaseru kasi Ken. Pero dito, walang sinabing Ken. Okay? Yun lang naman. Oh, sa. Yun lang explanation doon, no? Kaya naging Hanaseru kasi ability. No? Ability siya. Pagdating dito, wala naman siya sinabing Ken. Ang sabi niya lang, is serious. Speak fluent. And also has. Wala siya sinabing ability. Sinabi niya lang na nagsasalita siya in Chinese. Fluent in Chinese. Okay? Yan sabi niya. Wala naman sinabing can speak. Pero, kung sabi mo nga, kung sensei, pwede bang, dahil sa translation niya, walang nakalagay na Ken, Hanasu siya ang ginamit ko. Pero kung sa sarili ninyo, pwede namang ipasok, pwede naman Mr. Kimura is serious. Can speak. Walang problema. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga ay example lang. Pero pag na yung gagawa, ito lang tatandaan nyo. Ano bang gamit ni she? Ano magamitin si she? Huwag na kayong babase sa grammar na ginagawa natin. Dahil example lang naman yan kung paano gamitin. Ang itatak nyo sa sarili ninyo, paano ba gagamitin si she? Ang sabi ni Sensei, plain form she lang yon. Okay na. Tapos na. Okay na. Kyo wa, tenki ga atsui shi. Diba? Pwede putol din yan. Pwede siyang putol. Halimbawa, ito, hanggang atarashi shi lang. Wala siyang pantapos. Pwede rin yon, bititin nyo. Pwede rin siyang bitin. Meron ka pang gustong idagdag, kaya lang hindi mo na binanggit. Pwede rin yun. Kasi yun ang ibig sabihin ng she. Marami pa na gusto ka. Meron ka pang maraming gustong i-mention. Two or more, ang sabi niya kasi, two or more, kaya lang, hindi mo na lang babanggit, hindi mo na lang binanggit yung iba. Yan lang ang gamit ni plain form she. Kino no shiken wa muzukashi katta shi. Muzukashi katta shi. Ano ba ba? Ano ba pwede natin i-describe kahapon? Yeah. Ganun lang siya. Ganun lang si she. Okay? Wala ka na, siguro, meron ka pang gusto itagdag, wala, di mo na lang mabanggit. So, putulin mo lang din kay she. Tatamagay tayo she. Huwag kayong ganyan. Seryoso si Lem ngayon. Buti naman. Buti naman. Tahimik ka ngayon. Tanong pa. Kay she. Kumalat yung virus, no? Dito sa room. Gusto ko mag-mask. Hindi nyo naman ako maririnig.
Kaya kayo dapat na mag-adjust. Kayo ang magmas. Palakasan ng immune system eh. Palakasan ng immune system dito eh. Bahala na. No? Sino ba mga tinamaan? Yeah. Ako, di ba? Sino bang bago ako? Meron na eh. Yeah. Nahawa na ako. O, di ba? Palakasan ba ng ubo eh? Palakasan kung may sino may laman. Okay. Okay, bumalik na sa'yo. Meron ka na ulit. Lemsa, meron ka na ulit? O, di ba? Bumalik sa'yo? Palakasan lang ng immune system yan. Ano ba? Tanong pa dali. Para bago natin iwanan si Shi. Ano? Tanong kayo. Patrick sa? Pwede pumasok dyan yung ano sir. Potential. Oo. Pumasok nga si potential eh. Pwede mo naman sabihin Yamada sa wa piano wo. Hiku shi, utau shi, odoru koto ga dekimasu. Pwede yan. Yung ano sir, yung fantasy, may expression pwede mo. Fantasy. Ay, hindi. Sa dulo lang. Dulo lang yun. Yung 1, 2, 3, kasi puro verb lang yan. So, parang dito kasi, tungkol sa pagkanta music eh. Isa number 1. Number 2, para sa Nihongo. Iisa lang naman. Sa number 3, yung pag-alis niya, ano ba yung mga ginawa niya? Sa Yongbang, hinaluan na siya. Ayun, pwede mo sabihin yun. Pwede mo ipasok yun. No? Pwede mo sabihin Nihongo de pera ni hanasu koto ga dekiru shi. Abangan lang. Yeah. Majime, ito majime da shi Nihongo de pera ni hanasu koto ga dekiru shi. Kiken mo aru shi. Ano pa ba pwede mo i-describe? Kay Kimura. Kibishi shi. Dugtungan ulit ang i-adjective. Kibishi shi. Yeah? Seryoso na, marunong mag-Chinese, may experience, stricto, kibishi desu kedo. O yan, bahala na kayo. Bahala na kayo kung anong gagamitin yung expression. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung dun sa gagawin yung grammar, gusto nyong ipasok sa shi, gawin nyo lang plain form. Huwag lang kudasai shi. Kudasai shi. Walang kudasai shi. Kaya yung halimbawa, you may go. You may go. You may go to sa ganitong place. Talk to you may go to the office. Sige, sulat nga natin. Yes. Oh, ayan. Sige. Pwede kang pumunta sa opisina, sabi niya. Kausapin mo si company president at saka ka bumalik sa trabaho. Ayan. You may go. So, sabihin na lang natin dito na jimusho ni
Itte mo. Itte mo ishi. Oh. Di ba? O, pwede mong gamitin yan. Gusto mong unahin na yan. O, sige. Jimusho ni itte mo ishi. O, good. Adjective. Ishi. O, shacho. To. Or ni. Hanasu. Shigoto ni modorimasu. Or sabihin na natin modorimasu na lang. Babalik. Or sabihin natin please. Lagyan natin sa taas. Oh. Diba? Modotte kudasai. Yun. Jimusho ni itte mo ii shi, shacho to hanasu shi, shigoto ni modotte kudasai. Or sabihin mong, sore kara, okay, modotte kudasai. At pagkatapos, bumalik ka na. Pwede natin gawin yon. Pero ganun pa man, sabi ko nga, kung paano gamitin si shi, kahit anong grammar, expression ang gamitin ninyo, wag lang kudasai, gawin yung plain form shi. Okay? To omou shi. To omoi mas. To omou shi. To iyu shi. Okay? To iimas, so magiging iyu shi. Yun lang ang gamit ni particle. Gamit ni shi. Ano? Yan si shi. Plain form shi. Kahit anong grammar yan. Wag lang si kudasai masenka at saka si kudasai shi. Okay? Ano pa? Madaling sa? Naishi. Naishi. Ano ba? Selina-san, tanong. Ha? Raden? Marian-san? Naishi. Nashi. Nashi. Naishi. Ana-san, meron? Wala din? Patrick, meron pa? Bakit? Ana-san? Oh, sama. Makailing galit ah. Jaren-san? Wala rin? Silem? Wala, no? Okay, kung wala, sige, lipat tayo. Dali lang lesson natin ngayon. Verbs. So, okay na ako sa plain, kaya tayo nag-plain kanina dahil lang kay she. Dahil lang dito kay she. So, pagdating dito sa second topic, wala nang plain. Ang gagawin daw, i-omit mo si must. Teka. Stem. Gamitin ko yung stem. Verb stem. Yung matitira kasi, yun yung stem. So, tatanggalin natin yung must, yung matitira lang. Parang yung sa purpose of going, tabe ni ikimasu, shigoto, shi ni ikimasu. No, ni ikimasu, tinanggalan din natin ng mas yun. Pinalitan natin ng ni ikimasu, ni kaerimasu. Dito, ganun din. Tatanggalin natin si mas, ang ipapalit natin si nagara. Nagara. Ano yung sabihin na nagara? Yun yung may balot naman eh. Yun yung may balot naman eh. No? Nagaraya kasi yun. Ano bang ibig sabihin daw nito?
While. Habang. Yun lang ang ibig sabihin ni Nagara. Siguro naman alam niyo nang gamitin si Nagara. Di ba? Dalawang action verb sa isang oras na ginagawa ninyo. Di ba? Sabay yung ginagawa. Ano ba yun? Doon pa sa akin nasusunod. Ha? Di ba? Habang, kung paano gamitin si habang, ganito lang kay Nihongo. I-omit niyo yung unang mas, na unang action, unang verb, palitan niyo lang ng Nagara. Yung dulo, bahala na kayo. Okay? Ano ba? Ha? Loving? Loving you while crying. Atsu. Yung while, depende kung kanino nyo gustong ilagay. Kasi pwede naman yan kabilaan. Pero kung pagbabasehan natin yung English translation natin dito, siyempre, dun siya kay studying. So, mauuna si studying. Okay? Siya mauuna kasi siya yung may while. So, watashi wa Benkyou shimasu. Benkyou shi nagara. Watashi wa benkyou shi nagara ongaku wo kikimasu. Ay. Only stroking. Kiku. Or kiteiru. Listening nga naman. Kiteimasu, kiteiru. Watashi wa nihon, watashi wala pala siyang, wala siyang object. So, diretso siya verb. Watashi wa benkyou shi nagara. So, yung shimas, nawalan ng mas. Shi lang ang natira. So, benkyou shi nagara, ongaku wo kiteimasu. Kung gusto niyo naman ng listening, di mauna si listening. Ongaku wo kiki. Yun lang ang natira, di ba? Sa kikimasu. Kiki nagara. Benkyou shimasu. Or benkyou shiteimasu. Kung gusto nyo na naka-T-form, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang din. Baka kasi sabihin nyo, Sensei, naka-T-imas ba talaga dapat? Hindi naman. Okay? Pero kung gusto nyo nga, gawin yung T-imas. Kung ayaw nyo naman, benkyou shimasu lang, okay lang din. So, watashi wa benkyou shi nagara ongaku wo kiteimasu or kikimasu. Watashi wa ongaku wo kiki nagara benkyou shiteimasu or benkyou shiteimasu, benkyou shimasu, kung ano mang gusto nyong gawing expression dyan. Ang importante, kung paano lang gamitin si nagara, nandun lang tayo. Yan. Kung paano gamitin yan, yan yung pina-explain ko, hindi yung kasunod niya. Okay? Hindi yon. Habang nakikinig ng music, nag-aaral. Habang nag-aaral, nakikinig ng music. O najiimi da sho. O, najiimi. Kahit magkabaliktad pa yan.
So, sa actual conversation, ganun lang din. Kung ano yung nasa isip mo at yun yung lumabas, yun yung nabukan ng bibig mo, yun na lang ang dugtungan mo ng nagara. Okay? Habang nag-alaba, nagtitiktok. Marami nang ganyan ngayon. Habang nag-gym, nag-tiktok. Diba? O, tayo. Ano pang pwede natin gamitin? Gawin. Cooking. O, di ba? Maraming gumagawa niyan. Kumakanta. Oh, habang nagluluto, kumakanta. Yeah. Ryori. Shi. Ryori shimasu. So, ryori shi nagara. Group 3 na naman yung nagamit ko pala. Oh. Uta. Tatteimasu or utaimasu. Okay. Wala namang sinabi kung anong kinakanta niya, so diretso ka sa verb. Watashi wa ryori shinagara utatteimasu. Mga nagluluto ako, kumakanta. Habang nagluluto, kumakanta. Habang kumakanta, nagluluto. Diba? Ano ba? Watching while eating, while cooking. Habang kumakain, nanonood. Okay? Musko. Wa. Tabe. Walang direct object ulit, pero kung gusto nyo lagyan, pwede rin naman. No?